Kapag wala ang asawa ko sa bahay, sarap talaga. Huli ka na. Paano mo ako babayaran? Bakit wala ka sa bahay sa kalagitnaan ng gabi? Nasaan ka? Huwag mo na akong pakialaman. May iniwan ko sa'yo na 11 milyong piso. Kunin mo na lang. 2 taon na kitang sinasamahan. At milyon lang ang ibibigay mo sa akin. Kulang yan. Ibigay ko na rin sa'yo ang Hot Spring Resort. Magaling ka. Ayokong makita kang naglilingkod sa iba. Hiwalayan mo siya. Pakakasalan kita. Napag-usapan na natin to. Walang tanong tungkol sa nakaraan. Walang usapan tungkol sa hinaharap. Ni hindi ko nga alam ang pangalan mo, paano ako magiging asawa mo. Sasabihin ko sa iyo lahat. Makinig kang mabuti. Tapos na ang laro. Gabi na, wala ka sa bahay. Saan ka ba pupunta? Uy, mahal. Di mo inaalagaan ng maayos ang kabit mo. Umuwi ka pa mula sa ibang bansa para lang pakialaman ako. Pangalan? Noon, iniwan mo ako at dinala ang kabit mo sa ibang bansa. Inisip mo ba ang kahalagahan ng pangalan noon? Xiao Oxue. Nagkamali si Boking sa'yo, pero malubha na ang sakit ng tatay mo ngayon. Kailangan talaga si Boking para pangasiwaan ang trabaho ng grupo. Tiyagiin mo na lang. Paglipas ng ilang buwan, mag2 taon na kayo. Tutuparin namin ang pangako, makikipaghiwalay ka na sa kanya. At pinalaan kita? Buntis na si Yanner. Ayaw kong guluhin mo siya. Kung hindi, papatayin kita. Oh, nga pala. Pag-usapan natin ang importante. Ito ang imbitasyon sa auction. Sasali rin ang pinakamayamang tao sa Beijing, si Young Master Huo. Kailangan kitang samahan bukas. Sasamahan kita. Ano na naman ang nilalaro mo? Hindi kadalasang nagpapakita si Young Master Huo. Makikita mo ba siya? Ang proyekto ng Huo Group sa Qingshui Bay ay sinimulan na. Kailangan kong makuha ito. At si Young Master Huo, naalis na niya ang lahat ng hadlang. Nagsimula na siyang pangasiwaan ng personal ang trabaho ng grupo. Ikaw? Hindi ako, tayo. Ang Huo Group, mula sa simula, ay pinatatakbo ng mag-asawa. Kapag payapa ang pamilya, umuunlad ang lahat. Saka lang mapapamana ang daan-daang taong pundasyon. Bilang aking asawa sa ngalan lamang, kailangan kitang samahan para magpakita ng pagmamahalan. Pagmamahalan? Ang galing! Si Boss Huo, kilalang kilala sa pagiging walang awa. Baka hindi mo pa siya makita. Napuksa ka na niya. Hindi rin basta-basta ang Zhao Group. Kapag nakuha ko ang pakikipagtulungan, ang Zhao Group ay tiyak nagiginhawa rin. Xiao Hue. Tulungan mo na lang siya. Ang tatay mo ay makakapagpagaling ng mapayapa. Sige, tutulungan kita sa huling pagkakataon. Anak, sa paggawa ng malalaking bagay, kailangan mong maging matatag. Noong ikinasal ka at dinala si Yanner sa ibang bansa, ako at ang tatay mo, sa loob ng 2 taon, ay nagpakumbaba para maglingkod sa babaeng ito. Ngayon, huwag mong isakripisyo ang malaki para sa maliit. Opo, ma, alam ko na. Ay naku, talagang maipagmamalaki si Yanner. Kakasabi lang na magkakaanak na kayo, pagbalik dito, buntis na agad. Kaya, makipaghiwalay ka kay Shen Shue, tapos pakasalan mo si Yanner. Natural lang ang lahat. Kasama ko na si Yanner mula pa nung kolehiyo. Hindi katulad ni Shen Shue na putang iyan. Napakalandi talaga. Kung hindi dahil sa perang regalo sa kasal mula sa magulang niya na pwedeng gamitin lang pag kinasal na kayo, hindi ko hahayaang magtiis ka ng ganito, anak. Wala namang tiis o hindi. Basta, maayos kayo ni Ma at ni Pa. Basta maayos ang pamilya natin, sulit na ang lahat. Gusto mo ba? Utusan ko na agad? Nasimula ng pagbili sa kumpanya ni Mrs. Zhao. Sa Zhao Group, bilhin na natin agad.
Wag na. Yung bidding sa Clearwater Bay. Nagparehistro ba ang Zhao Group? Oo, nagparehistro. Yung auction na ito? Huwag kayong mag-alala na ipamahagi na ang lahat. Si. Ang susunod na item sa auction ay magbubunyag ng isang maalamat at matikas na silanganing karitan. Alin ba ang flame blaze? Kuwintas na jade na featherlight, natural, purong berde, at kulay esmeralda. Pakitingnan ng pangunahing hiyas. 18.8 karat na lumang minang glass type jade. Ang kulay ay parang tagsibol na humahaplos sa berdeng kristal. Ang buong likha. Tita, nakita mo ba yung jade necklace na iniwan ng nanay ko? Kasama yon ng bracelet ko. Hoy, ang suot ninyo sa tenga, hindi ba yan ang hikaw na kapares ng necklace? Ha? Halika rito, Xiaoxue. Lumapit ka sa tita. Tingnan mo, Xiaoxue. Magkasama kaming lumaki ng nanay mo, parang magkapatid. Ano man ang gusto niya, ibinibigay ko. Nang siya'y nagkasakit at pumanaw, tinulungan kitang palakihin. Tingnan mo ngayon, may problema sa kumpanya ng tiyuhin mo. Yung necklace, nakatago lang doon, walang silbi. Gamitin ko muna para sa pangangailangan. Okay lang sa'yo, diba? Pero pamana sa akin, ng nanay ko yung necklace. Kaya nga, nawala na nga yung bracelet mo. Ito, suot pa rin ng tita ang hikaw. Kapag suot ko ang hikaw na ito, parang narito pa rin si ate. Hey, Sige na, tita, huwag ka nang umiyak. Ibigay ko na sa'yo. Ako na ang bahala sa'yo pagtanda mo, okay? mabait na bata. Pag nag-adulto ka na, pakasalan mo ang anak ko para mapanatag ang loob ng tita. 3 milyong piso. Magsimula na ang pagtaya. Mukhang maganda. Oo, maganda nga. 5 million. 5 million. Pangalawang tawag. 10 million. 10 milyon. Pangalawang tawag. Anong ginagawa ng asong yon? 10 milyon. Isang beses. 10 milyon. Dalawang beses. 15 milyon. Isang beses. 30 milyon. Isang beses. Naku, ganun kalaki ang iniaalok niya? Ang galing. Anong kalokohan to? Milyon-milyon para sa isang lumang kuwintas? 30 milyon. 3 beses. Binibigyan ng 30 milyon. Tapos na ang subasta. Wow, ang yaman. Talagang mayaman. Pera ko to. Wala kang pakialam. Kagastusin ko kung paano ko gusto. Teka, bakit ka nandito? Tulad mo, mahilig din akong mamili. 30 milyon para sa kuwintas na milyon lang ang halaga. Saan mo nakuha ang ganyang kalaking pera? Tingnan mo ang suot mong mamahalin, ang mahal-mahal. Ang bilis mo namang nakahanap ng kapalit. Bakit hindi mo samahan ng sugar daddy mo? At kinainan mo pa ang kwintas ko? Nababagot na ako. Lumabas ako para maghanap ng libangan. Mukhang nababagot ka rin. Umalis ka. Sinabi ko na, ayaw kita, na naglilingkod sa iba. Huwag ka nang bumalik, para manginis. Nagseselos ka ba? Bakit ako magseselo sa isang gigolo? Tumikit ka kanino man ang gusto mo, wala akong pakialam. Nababaliw ka na ba? Sumama ka sa akin. May asawa ako. Hindi ka man lang niya hinawakan. Ako ang unang lalaki sa buhay mo. Hiwalayan mo siya. Sumama ka sa akin. Hindi mo maiintindihan ang sitwasyon ko. Sobra-sobra na ang binigay kong pera sa'yo. Gamitin mo yon para sa magandang buhay. Oo, hindi ko nga naiintindihan. Bakit ayaw mo siyang hiwalayan? Mahal mo ba siya? Hindi ito tungkol sa pagmamahal o hindi. Ang pagsasama ay hindi nangangahulugang pagmamahal. Ako? Mahal mo ba ako? Honey, isang laro lang ang meron sa atin. Nakalimutan mo na ba? Talagang hindi mo ako minahal. Kumalma ka. Hindi ito ang tamang lugar.
Aalis na ang matandang ginang. Nasa sasakyan na at naghihintay sa inyo. Matandang ginang, ang bigat naman ng trip mo. Ang dami kong binigay na pera sa'yo. Magkano pa ba ang kailangan mo? Huwag ka nang babalik sa trabahong ito. Kapag tumigil na ako dito, sasama ka na ba sa akin? Ako. Sen Su. Saan ka nagpunta? Yung lalaking nakikipag-flirt-flirt sa'yo? Anong ginawa ninyo? Binabalaan kita. Kung ang reputasyon ng Zhao Group ay maaapektuhan dahil sa'yo at mawawala ng mukha at hindi makuha ang proyekto sa Clearwater Bay, hindi kita palalampasin. Ang mukha ng Zhao Group? Ayusin mo muna yung babaeng demonyong si Song Yan Air bago ka kumausap sa akin. Tumahimik ka. Boss Zhao, umalis na si Young Master Huo. Ano? Ngayon, hindi na rin natin mahagilap si Young Master Huo. Shen Shue, kailangan mong sabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin ngayon. Nakakatawa talaga. Kahit harap-harapan mo siya, hindi kanya kilala. Anong pakikipag-collaboration ang pinagsasabi mo? Magsalita ka ng maayos. Zhao Buking, gusto mo pa bang manakit ng asawa? Kung hindi dahil sa'yo na gustong-gusto mong bilhin yung basurang kuwintas na yan, hindi ko sana na-miss si Young Master Huo. Boss Zhao, sa charity ball bukas ng gabi, sasali rin si Young Master Huo. Tama na, makikipagtulungan ako sa'yo para makuha ang proyekto sa Clearwater Bay. Pagkatapos noon, magdi-divorce agad tayo at hindi na tayo magkikita muli. Wala nang koneksyon. Sige, yan ang sinabi mo. Bukas, maging maayos ka sa akin. Young Master Huo! Young Master Huo! Hoy! Siya pala si Young Master Huo? Paano naging hindi si Huo Xiao? Hindi siya. Siya talaga si Huo Xiao. Talagang hindi siya. Huwag kang magalit, Huo Xiao. Shen Xiao Jepo, hindi po nila alam ang katayuan ninyo, kaya nila kayo naaasar. Bakit hindi natin sabihin ang totoo? Magalit? Kung gusto niyang maglaro, sasamahan ko siya ng husto. Opo. Nandito ka na ba? Papunta na ako. Masakit pa rin ang tiyan ko, honey. Malamang gusto ka ng bata. Samahan mo siya ng matagal. Anak ng daga. Anak ng daga rin. Hindi pa nga ipinapanganak ang maliit na daga. Marunong nang gumamit ng daya para manatili ka. Ang sama ng bibig mo, Shen Shue. Huo Xiao, kailangan kitang makita ngayong gabi. Ayaw ko nang mag-aksaya ng oras sa lalaking iyon. Gusto kong maging malaya. Gusto ko ng maraming batang lalaki. O kahit isang masungit na lalaki ay sapat na. Huo Lao Furen, napakaganda ng kutis ninyo. Paano ninyo ito inaalagaan? Dapat talaga naming pag-aralan ito mula sa inyo. Kayo naman? Makipaglaro kayo sa akin ng mas madalas. Magiging maganda rin ang kutis ninyo. Paano siya naging... Siya pala si Huo Lao Furen. Siya si Gen Huo. Ay oo nga, mukhang scammer to, di ba? Ewan ko rin, baka scam to? Kawawa naman. Hoy classmate, mag-ingat ka. Baka ka ma-scam. Tama. Mas mabuti tawagan na lang natin ang ambulansya. O kaya tawagan ng guard. Oo nga. Lola, anong nangyari sa inyo? Low blood sugar ba? Salamat sa iyo. Anong pangalan mo, Hija? Lola, may gagawin pa po ako mamaya. Aalis na muna ako. May kasama po ba kayong mag-aalaga sa inyo? Meron. Tatawagan ko ang apo kong lalaki. Alis na muna ako, ha? Kilala si Geng Huo. Hindi na kailangan si Ji Huo. Lola, Nandito ka na. Siya at si Gian Huo. Kaya pala nakasuot ng mamahaling custom-made at kayang gumastos ng ilang milyon para agawin sa akin ng kwintas. Yun pala, nakikisip-sip siya sa pamilya Huo. Siya at ang apo ni Gieneng, Huo. Halos magkaedad lang siguro. Ganyan pa rin ang kaya niyang gawin. Hindi pwede. Ang proyekto ng Huo Corp.
ang magdedesisyon sa kinabukasan ng Zhao Corp. Hindi pwedeng sirain niya yun. Kailangan kong mapalayo siya sa pamilya Huo. Lola, Oh, si. ako na lang ang maghahatid sa inyo. Magandang araw po, Genji. Huo. Ang ganda mo. At mukhang pamilyar. Parang nakita na kita dati. Sa tingin ko po, itong Ginoo. Parang nakita ko na sa isang club o bar. Parang nagkita tayo sa isang club, di ba? Mukhang sanay na sanay ka sa mga lugar na yan ah. Madalas ka bang pumunta? Ginang Huo, kayo ay isang marangal na tao. Tiyak na hindi kayo pupunta sa mga lugar na hindi karapat-dapat. Hindi tulad ng iba, ayaw magsumikap. Ang gusto mo lang ay makipag-ugnayan sa mga mayayaman at makapangyarihan. Anong klaseng club ang sinasabi mo? Nakapag-order ka na ba ron? Ako ang executive director ng Zhao Group. Abala ako sa trabaho buong araw. Paano ako magkakaroon ng oras para pumunta sa mga lugar na yon? Magkakilala kayo? Ang aking mahal na ito, mahilig mang-asar, malikot. Pero siguradong nagkakamali ka. Siya, hindi pupunta sa mga lugar na pang-aliw. Ang pinakamalayo niyang pupuntahan ay ang paborito niyang hot spring club para uminom ng kaunti. Tungkol sa mga kabit, lalong imposible yon. Napakabait niya. Sige, kayong mga bata ang maglaro. Maglalaro na ako ng cards. Aalis na kami, Ate Wang. Ayos nakipag-ugnayan ka sa pamilya Huo. Mas maluwag kaysa sa akin. Ang pinakamayaman sa buong lungsod. Binabati kita. Hindi ba't gusto mo rin makipag-ugnayan sa pamilya Huo? Bakit hindi ako na lang ang maging sugar daddy mo? Ako ang bahala sa'yo. Tsk, akala mo ba lahat ng tao ay katulad mo na kailangang magbenta ng sarili? Ganoon ba? Paano kung si Young Master Huo ang gustong kumapit sa'yo? Mababaw. Si Young Master Huo ay matalino at matalas. Palaging tama ang timing ng pagbabago ng direksyon. Ang mga negosyo ng kanyang kumpanya ay sumasaklaw sa iba't ibang industriya. Bakit ko pa ito sinasabi sa'yo? Hindi mo naman maiintindihan. Young Master Huo! Young Master Huo! Young Master Huo. Huo Xiao. Tara na. Nakakakahiya talaga. Anong ginagawa mo? Huwag kang tumanga-tanga. Dali, batiin mo si Huo Xiao. Anong kinakabahan ka? Sina. Tama ka nga. Huo Xiao. Huo Xiao, magpakilala ka naman. Ako ang presidente ng Zhao Group. Zhao Boking ang pangalan ko. Ito ang asawa ko. Kami po ay .M sobrang nagpapasalamat. Mrs. Zhao. Oo. Ang asawa ko naman. Yung executive director ng Zhao Group. Siya rin ang namamahala sa Clearwater Bay Project. Kung may kailangan ka sa trabaho, pwede kang makipag-usap sa kanya. Presidente Zhao, gusto mo bang pakinggan? Ginoong Huo, nagkamali ako noon. Akala ko ay personal trainer ka. Akala ko pa nga ay personal trainer mo ako. Tapos 80,000 pesos lang ang binayad ko sa'yo? Ano? Ikaw, ang Ginoong Huo. Akala mo ay isang personal trainer lang? At 80,000 lang ang binayad mo? Ginoong Huo, nakakahiya talaga ito. Hindi maalam ang asawa ko. Hindi niya sinasadya. Pwede bang uminom siya bilang parusa para humingi ng tawad sa'yo? Si Mrs. Zhao ay may-ari ng isang club. Malamang ay malakas uminom, di ba? Sakto lang, sakto lang. Ginoong Zhao, titigan mo lang ba ang asawa mong umiinom? Ako na lang ang iinom para sa kanya. Ako na ang humihingi ng paumanhin sa'yo. Kapag umuwi akong lasing, magagalit na naman si Yaner. Ano na lang ang gagawin ko? Ginoong Zhao, hindi mo ba kayang ubusin ang isang bote? Kaya naman. Ang lakas mo uminom, Mrs. Zhao. Pero yung ininom mo kanina,
para sa paghingi ng tawad yon. Yung tungkol sa proyekto, pag-usapan natin mamaya. Ma'am, pwedeng bigyan niyo po ako ng pagkakataon? Pag-isipan niyo po muna. Nababaliw ka ba? Alam mo ba kung sino ang ininsulto mo? Si Young Master Huo, ang pinakamayaman sa lungsod. Kung gusto niya, kayang-kayang niyang gibain ang buong pamilya Zhao. Wala akong pakialam kung paano mo aayusin. Ikaw ang nakainsulto sa kanya. Ikaw ang bahalang ayusin ng maayos. Kung dahil sa'yo, naapektuhan ang interes ng Zhao Group, papatayin kita ng walang awa. Zhao, Poking. Gago talaga ito. Iniwan niya ako dito mag-isa. Xiao Shu, matagal mo na palang kilala si Young Master Huo. Mabuti yun ah. Sumama ka na lang sa kanya at humingi ng tawad. Mga lalaki, kailangan lang lambingin. Maganda ka naman. Maging matamis ka lang sa bibig. Hindi na tayo pag-iinitan yan. Baka sakali, ibigay pa sa atin ang proyekto. Ma, bakit ikaw rin? Gusto mong lambingin ko si Young Master Huo? Ay nako, parang digmaan ang negosyo. Pakikisama lang, ganito talaga. Ma, matagal na kitang kilala. Palagi kitang itinuring na tunay kong ina. Mag-asawa na kami ni Boking ngayon. Paano niyo ako mapapayag na lambingin ang isang lalaking hindi ko naman kilala? Ang tigas talaga ng ulo mo. Ikaw ang gumawa ng gulo, ikaw rin ang mag-aayos. At sinabi mismo ni Young Master Huo na hindi na siya makikipagtulungan sa Zhao Group. Anong gagawin natin dito? Siya, alam ko na. Ako na ang bahala. Ayun, yan ang tama. Hintayin namin ang magandang balita mo. Nasanay na talaga. Kahit lasing, marunong pa ring umuwi sa Hot Spring Resort. Pero iba na ang may-ari nito ngayon. Jihuo, narito ako ngayon para... Hayaan mong hulaan ko. Narito ka ngayon para humanap ng fitness trainer. O ng isang toy boy? Alam ko, sa loob ng 2 taon sa ilalim ng aking kapangyarihan, marami kang tiniis. Sa bagay na yon, humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Ang gusto ko lang sabihin ngayon, ay sorry. Di ba dapat humingi ka ng tawad sa pag-iwan sa akin? Iniwan kita? Wala naman tayong relasyon. Paano mo nasabing, iniwan kita? Tama po kayo sa lahat. Ako ang may gawa, ako ang mananagot. Sana lang po, ay huwag ninyong idamay ang Zhao clan. Sobrang nasaktan mo ako. Tapos sasabihin mo lang sorry? Suotin mo to? Ang cute-cute mo.
Narinig ko na napakahalaga ng reputasyon ng pamilya kay Matron Huo. Ang apo niyang suwail sa tradisyon, hindi lang mahilig sa roleplay na may mga may asawa, mahilig pa sa pagtatrabaho sa ibabaw ng mesa. Di ba mahilig ka sa pagtatrabaho sa ibabaw ng bar? Ipag-utos mo, ibigay ang proyekto sa Clearwater Bay, sa Zhao Clan. Kailangan mo muna akong mapasaya. Paano mo ba gusto akong paglingkuran? Paano mo ako inalagaan noon? Ganon din ang gawin mo ngayon, isa-isa. Aray anak, nasaan ka na? Nandito na si Lola. Lola, Anak, anong ginagawa mo? Anak, anong ginagawa mo diyan? wala lang. Bakit ang kakaiba mo ngayon? Wala naman. Wala talaga. Kanina, nasa labas ako ng pinto, parang may narinig akong boses ng babae. May itinatago ka bang tao sa opisina? Tingnan nga natin kung saan mo itinago. Anong sinasabi mo? Lola, wala. Paano naman? Wala. Sa ilang araw pa, ika-28 kaarawan mo na. Ngayong nakita mo na siya, pakasalan mo na agad. Araw-araw, ang drama mo, may pinagpapakasalan ka naman pala. Mga lalaki, puro kasinungalingan ng bibig. Ha? Hindi pa siya umiibig sa akin. Di naman pwede pilitin yon. Bakit niya ako kinukumpetensya para sa kuwintas ni Mama? Hindi naman yan ang ugali mo. Magpakasal ka na. Gusto kong makita agad ang manugang at magkaapo na agad. Sige, sisikapan ko. Ay naku, akala ko may magandang balita ka. Maglalaro na lang ako ng baraha. Nakakainip. Ingat po kayo. Lumabas ka na? Ha? Ako! Ang sinabi ko kanina. Shh! Isara mo ang bibig mo. Huwag mo nang ipaliwanag sa akin. Magpapakasal ka na, gago ka pa rin. Ang galing mo pala. Ituloy na natin. Lumabas ka. Oh. Magpapalit lang ako ng damit. Ganyan ka lalabas? Baliw. Itapon mo na ang lahat ng gamit na ito. Hoy, ang bilis naman. Baka naman kausapin mo yung lalaking yon na makipaghiwalay na sa akin. Kung ganon, hindi na masasabing mali na nandito ang mga gamit mo. Ikaw, yung peking ginang Zhao, hindi nahihiya. Ako, yung tunay, anong ikakahiya ko? Hindi lang ang pagiging ginang Zhao, kundi pati ang posisyon ng executive director, akin din. Mambola ng lalaki, ang galing mo. Pero sa mundo ng negosyo, nakakatawa. Haha, pagdating sa pagbobola ng lalaki, hindi ako kasing galing mo. Ang Huo Group ay mahigpit sa reputasyon. Hindi ako naniniwala na makikipagtulungan sila sa katulad mo. At lalo na, hindi ako naniniwala na ibibigay ng Board of Directors ang Zhao Group sa mga tulad mo. Iyon ay dahil hindi nila alam ang totoo tungkol sa'yo. Noong kolehiyo ka pa, gumagawa ka na ng kalokohan sa lalaki. Ngayon, gamit ang pangalan ng ginang Zhao, naglalandi ka pa rin sa labas. Ano sa palagay mo? Ano kaya ang gagawin nila kapag nalaman nila? May 40 million ako. Yayamanin ka lang, no? Kahit mayaman ka, ako pa rin ang mahal ni Boking. Hindi ikaw. Siyempre, mahalaga ang pera. Kung hindi, paano ako naging ginang Zhao? At saka, habang hindi ko binibitawan ang posisyong ito, hindi mo ito makukuha, magpakailanman. Hindi ka makakaakyat dito. Haureho. Kunin muna natin ang Huo Group. Ito ang imbitasyon. Bukas ay birthday party ni Young Master Hu. Matagal ko tong pinaghandaan para makumbinsi si Young Master Hu. Sabi niya, may pinagmumulan ang bawat away. Ito ang oportunidad na pinaghirapan ko para sa'yo. Pagbutihin mo. Anong karapatan mo na kausapin ako ng ganyan? Anong karapatan ko? Pumunta ka at alamin mo. Hindi pa sigurado kung kanino ang 40 million. Kapag nahayag na ang kalokohan mo, si Kuya Boking at ang 40 million, lahat ay magiging akin.
Bilisan mo't mag-shot ka kay Young Master Huo. Shot na 2. Young Master Huo, espesyal na programa para sa'yo. Malapit nang magsimula. Bakit ngayon ka lang dumating? Nakikipag-flirt ka na naman sa mga lalaki. Bilang director ng Zhao Group, anong problema sa pagpunta ko rito? Anong problema sa pagpunta ko rito? Ikaw ang dapat tanungin. Sa anong kapasidad ka pumunta rito? Bilang president ng Zhao Group, ipapaalam ko sa'yo na si Yan Er na ang bagong director ng grupo. Na-offend mo si Young Master Huo. Nasira ang negosasyon. Anong karapatan mo na magmayabang sa harap ko? Alam ba ito ng Board of Directors? Tessa, may masamang ugali ka, may kinakasama kang lalaki. Hindi papayagan ng aming Zhao Group ang tulad mong tao na manatili sa mataas na posisyon. Hindi ko akalain na ganun pala si President Chen. Kaya pala iniwan siya ng asawa niya at umalis ng bansa noong kasal pa lang nila. Totoo. Ang babaeng tulad niya dapat matagal nang pinaalis. Sinira niya ang reputasyon ng Zhao Group. Napakalakas ng loob nitong bagong direktor ah. Sabihin mo, sino yung kalaguyo mo? Pinapayuhan kita na huwag pag-usapan yan dito sa lugar na ito. Kung hindi, Pasensya ka na. Si Boxing ang nauna. At nasira mo ang reputasyon ng pamilya Zhao. Ikaw naman, baby. ang lamig. Kung mapapagaan lang nito ang loob niya at makipagtulungan sa Zhao Group, okay lang. Tama na. Ay, Young Master Huo. Young Master Huo. Nakakahiya po. Wala siyang kinalaman sa aming konglomerato. Taos puso akong nais makipagtulungan sa inyo. Heto, gawin natin ito. Diborsyo kami agad-agad ngayon din. Ampa, at aalis siyang walang daladala. Haha, pwede ba? Ano ang gusto mo? Diborsyo agad? Diborsyo ba o hindi? Ngayon na. Assistant Shen. Pirmahan mo ito? Ang proyekto sa Qingshui Bay ay mapupunta sa Zhao Group. Siya. Siya, bakit may dala siyang kasulatan ng diborsyo? Grabe naman. Kumusta? Ikaw ang ikinasal mo ang diborsyo ko? Tapos magpapasalamat pa ako sa'yo? Hindi ka na may asawa. Pwede na bang maging hayagan ang relasyon natin? Anong relasyon? Anong relasyon natin? Ang kailangan pang maging hayagan. Young Master Huo. Nagpalaki ng kalabaw sa labas ang baby na ito. Hindi maganda ang ugali niya. Malandi siya. Noong kolehiyo pa lang, nakipagtalik na siya sa lalaki. Ako ang kalabaw. Hahaha, biro lang. Tumahimik ka. Paano mo nasabi iyan tungkol kay Huo Chen? Paano nangyari iyon? Nababaliw na ang pamilya Zhao. Iyon si Ginoong Huo. Magiging alaga ng iba. Pero iyong litrato. Si Assistant Chen at iyong mga hindi malinaw ang isip, itapon silang lahat sa tubig para magising. Oh, Ano nangyari, kuya? Zhao Boking, Ano iyon, kuya? hindi mo dapat kinainisan si Shen Shui. Oy, B. Dalhin. Masakit. Kahoy ka ba? Hindi marunong umiwas. Ayaw nila sa akin. Ngayon, nailabas ko na ang galit ko. Para hindi na sila maglano ng patago. Pero, hindi ba ayaw mo sa akin? Habang pinapanood mo akong bugbugin? Nailabas mo rin ang galit mo. Hindi pwede iyon. Sa huli, ikaw ang patron ko, Huo Chen. Ang pag-api sa iyo ay pag-api sa akin. Masakit. Sumama ka sa akin. Bakit pamilyar ang tono nito? Hiniwalayan mo na si Zhao Boking. Bakit hindi ka nalang lumipat dito at tumira kasama ko? May pera ako. Pwede akong tumira sa hotel. Anong pera ang meron ka? Umalis ka nang walang dala. Saan galing ang pera mo? Parang totoo nga. Wala na namang pera. Eh kung ganoon, magkano ang ibibigay mo sa akin kada buwan? 1 milyon kada buwan. Ang yaman mo pala.
2 milyon. Deal na. Pero kailangan kong umuwi muna para mag-ayos ng gamit. At sabihin din sa mga magulang ko. Ngayong gabi, dapat kang manatili dito. Dahil tinulungan mo ako ngayon, alagaan kita ngayong gabi, aking sugar daddy. Halika. Kumain ka ng maraming prutas. Ang taba-taba ng apo ko. Gusto niya. Oo nga, kumain ka pa. Sa susunod, kung ano ang gusto mong kainin, sabihin mo lang sa family doctor. At saka, dito na ang magiging bahay mo. Salamat pa. Pa, hindi pa po kayo ganap na gumagaling. Kayo rin, kumain po kayo. Ang katawan ko, ayos na ayos, haha. Dahil lang sa naisip kong magkunwaring may sakit. Kung hindi, yung pera ng babaeng yun, hindi pa natin alam kung kailan makukuha. Tama. Buti na lang ngayon, nakuha na ang proyekto. Nandito na rin ang pera. Di na rin ako kailangang magkunwari. Ha ha ha. Yaner, pasensya na at napahamak ka. Bakit mo sinaktan si Yaner? Buntis siya, tapos itinulak pa sa tubig. Napakabuti namin sa'yo. Walang utang na loob ka. Ma, hindi ba't sinabi mo, kahit maghiwalay kami ni Zhao Boking, anak mo pa rin ako? Karapat dapat ka bang maging anak ko? Panaginip. Napakabuti sa'yo ni Boking. Nakikipagrelasyon ka pa sa ibang lalaki. Napakabata mo. Wala kang hiya. Kung hindi lang dahil sa marriage fund mo, papakasalan ka ng anak ko? Pa, totoo ba ang sinasabi niya? Hemp. Dapat magising ka na. Walang libre sa mundong ito. Ang pamilya Zhao ang nagpalaki sa'yo ng napakaraming taon. Ang perang iyon mo, dapat lang na itulong sa pagunlad ng pamilya Zhao. Makatwiran naman yun, di ba? Ngayon, lahat ng mana mo na isama na sa Zhao Group. Kahit hindi makuha ang proyekto ni Young Master Huo, sapat na ang 40 million mo. Dapat nga pasalamatan si Young Master Huo. Kung hindi dahil sa kanya, baka ilang buwan pa bago tayo makapag-divorce. Sa panahong iyon, buntis ka na, hindi na maganda sa wedding gown. Talaga nga. Epektibo pala talaga ang pagpapanggap na may sakit. Kung hindi, paano ka kaya madaling maglalabas ng pera? Nagpanggap ka palang may sakit para lang dayain ang pondo ko para sa kasal? Pinagtagal mo ang 2 taon naming pagsasama para lang nakawin lahat ng pera ko. Ang galing ninyong magtanggapan. Sige, dahil inalagaan ninyo ako sa mahabang panahon, ipagkakaloob ko na sa inyo ang perang ito. Mula ngayon, quits na tayo. Quits? Hahaha, kami ang nagligtas sa buhay mo. Sa buong buhay mo, dapat kang maglingkod sa pamilya Zhao. Kulang pa ang 40 million? Huwag ninyong lubusang apihin ang kapwa. Baka hindi ko kayo patawarin. Hala, hindi patawarin? Tingnan nga natin kung paano mo kami hindi patawarin. Ma, huwag mo nang pansinin yan. Wala na siyang pera ngayon, hindi na yan makakagulo. Hindi mabuting pera. Magdudulot ng kapahamakan. Ano ang sinasabi mo? Paano mo masasapian ang nag-alaga sa iyo? Sabihan? Ang kapalaran mo, nasa hinaharap pa. Dati, naisip ko ang 40 million na ito ay pasasalamat na. Pero kayong mga nakakasuklam. Hindi ako magbibigay ng kahit piso. Hintayin ninyo, kukunin ko ang lahat pabalik. Boss, mukhang hindi maganda ang mood mo ngayon ah. May mga bagong male model sa shop nitong mga nakaraang araw. Ang mga katawan nila? Gusto mo bang tingnan? Boss, mag-isa ka lang? Ano naman kung mag-isa? Hindi pwede ang mag-isa? Samahan kita uminom. Pasensya na. Hindi ka masyadong gwapo. Hindi ko masyadong gusto. Gwapo ka naman pala. Gusto kita. Aalagaan kita. Ate, kamusta? Satisfied ka ba sa mga male model na to? Naku, ang gulo ng buhay dahil sa mga gwapo. Hindi na ako maglalaro ng tubig sa susunod. Hindi ko kaya yon. Ate, samahan kita ngayong gabi. Paano mo gusto maglaro? Kahit ano. Kaninong binata to? Sige na, hindi na kita sasamahan ngayon. Uuwi na ako. Ang gwapo ng mukha niya. Sayang, laging nakasimangot.
Ngitian mo naman. Ilang araw pa lang mula nang tayo'y naghiwalay, nagpunta ka na agad para kumuha ng male model? At pumunta pa sa aking hot spring club? Ganito ka ba kadesperado? Bakit hindi mo na lang ako ulit ikip? Oo, ganoon ako kasama. Mahal mo pa rin ba ako? Hindi. Nakipagtalik ako sa isang lalaking hindi ko kilala. Bagamat nalinlang lang ako. Ang tagal kitang hinintay. Hoy, iyang binata, may mga tao sa ating pamilya na gustong kunin ang iyong mga ari-arian. Para paluhurin ka, mas mabuting tumakbo ka na agad. Kung malaman mong ako iyon, ano ang gagawin mo? Hala, Xiao Shui, mula ngayon, dito ka natitira. Bahay ko? Oo, tara, umuwi na tayo. Nasugatan ang paa ni Lola. Ako na ang magbuhat sa kanya paakyat. Ano ba yan? Paano ako naging binibining may bahay? Nang makita kanya sa party, sabi niya agad, ang ganda at mabait ng babaeng ito. Noong nasa campus pa siya, nadapa siya, walang tumulong sa kanya. Ikaw lang ang may lakas ng loob na tulungan siya. Kaya, pinapakasal niya ako sa iyo. Palang nakilala na pala niya ako noon pa. At ngayon, minamadali na niya tayo magkaanak. Tanghaling tapat? Tsaka, hindi naman ako pumayag na pakasal. Ikaw kasi, babaeng manloloko na sanay na. Nahihiya ka pala. Nakakainis talaga si Huo Chen. Sobrang nakakainis. Xiao Oxue. Hinahanap kita. Boss Huo. Lola, Apo, nagbago na ang tawag sa'yo. Dapat bigyan ka rin ng lola ng regalo. Halika. Lumang gamit ito. Ipinamana sa bawat henerasyon. Lola, pamana ng pamilya ito, diba? Dapat ito'y para lang sa... Aray, ito ng mukha mo. Wala namang pinagbago mula nung bata ka. Masigla pa rin. Maganda. Noong bata ako. Naibigay ko na ang aking pamana. Dapat ipakita mo na rin ang iyong mahalagang bagay kay Xiao Xue. Tara, dalhin kita sa isang lugar. Oo nga pala. Ito yung kolyar na ito. Hindi ko alam kung bakit mo gustong gastusan ng ilang pung milyon ang isang kolyar na milyon-milyon lang ang halaga. Sa akin, ito ay hindi lang milyon-milyon ang halaga. Malinaw na sinadya mo. Gusto mong agawin ang aking gamit. Hindi mo alam, ang kolyar na ito ay alaala ng aking ina sa akin. Nooy ipinagbili ito ng nanay ni Zhao Buking. Meron pa sana akong pulseras, kasama ito sa set. Pero ngayon, hindi ko na alam kung nasaan na. Alam ko, Ano pa ang hindi mo alam? Hoy, galing ka rin sa Jingda? ikaw, naalala mo na ba? Ginoong Huo, inimbita ka ba sa alumni homecoming ng mga bituin? Anong alumni homecoming ng mga bituin? Mga palaboy-laboy lang yan. Anong mga bituing alumni? Mga nambubuli. Gusto kong sumali. Sige, aayusin ko. Bukas, mauna ka. May gagawin ako. Pupuntahan kita. Pagkatapos,
Kung wala nang ibang pag-uusapan, tapusin na natin ito. Si, tara na. Ginoong Huo, sasali pa po ba kayo sa alumni gathering ng mga celebrity? Tapos na. Diretso na lang akong susundo kay Xiao Shui. Hindi ko nakita si Binibining Shen na lumabas. Ano ang sinabi mo? Bakit ngayon mo lang sinabi? Ginoong Huo, Ang ganda talaga ng class reunion. Mga hayop talaga ang mga to. Bakit ganito pa rin sila? Nakakainis talaga. Sayang ang ganda kong damit. Siguro, magpapalit na lang ako ng komportable. Ano nga mo ito? Bakit pamilyar? Pampatulog kaya ito? Palabasin niyo ako. May tao ba diyan? Xiao Xue. Linisin mo ng maayos. opo. Huokan, kung malaman ni Shen Shui kung sino ang gumahasa sa kanya noon, ano sa palagay mo ang gagawin niya? Ano ba ang gusto mo? Hindi naman ako humihingi ng masyadong marami. Ibigay mo sa akin ang proyekto sa Qing Hejian, dagdagan mo pa ng 78 milyong piso. Cash ang gusto ko. Mukhang hindi nga naman masyado. Para sa ganitong bagay, kausapin mo na lang si Chen, ang espesyal na assistant ko. Hahaha. Dalhin niyo siya. Gising ka na. Tatawag ako ng doktor. Ayoko ng doktor. Ikaw lang ang gusto ko. Ako ang gusto mo? Alam mo ba kung sino ako? Ayoko ng doktor. Ikaw lang ang gusto ko. Gusto mo pa? Masakit ang likod ko. Hindi na kaya. Nasaan si Song Huairen? Gago yon. Siya ang dahilan kung bakit ako napahamak noon. Kapag nahuli ko siya, babalatan ko siya ng buhay. Huwag mo nang pakialaman. Ako ang bahala sa kanya. Salamat ha. Ano ang isusukli mo? Wala ka namang iba ngayon. Pabawiin ko ang lahat ng sa akin. Hoy, hindi ba gusto mong bilhin ng Zhao Group? Tutulungan kita. Mukha ba akong gustong gusto sa Zhao Group? Ano ba talaga ang gusto mo? Ikaw ang gusto ko. Wala nang iba. Huwag kang magpaka-corny. Tumayo ka na at gawin na natin ang dapat gawin. Ang dapat gawin ay dadalhin kita sa ospital. Yung lalaking yon, hindi ko alam kung anong gamot ang ibinigay sa'yo. Baka may side effects. Ang sweet mo naman, Little Wolf. Boss Huo. Little Wolf, Boss Wolf. Hindi maganda pakinggan yon. Kakatapos lang tumawag sa akin ni Lola. May nagsabi raw sa kanya na pumunta ako sa ospital para sa mga buntis. Akala niya tuloy, buntis ako. Paano ko siya ipapaliwanag pag uwi natin? Ano bang ipapaliwanag mo? Akala niya, buntis ka. Masaya siya sa panandaliang panahon. Ayos lang yun. Buntis to Pagdating ng panahon, pag uwi natin, dali-dali nating ipaliwanag sa kanya. Si Lola yon, ang pinakamamahal sa'yo. Hindi pwedeng lokohin siya ng ganito. Ay naku, kung buntis, edi buntis. Hindi naman walang paraan. Anong paraan? Edi magbuntis ka na lang ngayon. Lalo ka nang nagiging baliw. Anong baliw? Parang hindi ka naman naging ganyan sa kotse dati Hindi. Ito magandang plano. Mas lalong hindi. Anong hindi magandang plano? Gusto mo ba akong patayin? Sabihin mo sa akin ng totoo. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo at kay Song Huairen? Bakit si Song Yaner, sabi niya, bibigyan daw siya ng pampatong mata? Sige. Ako. Sasabihin ko sa'yo ang buong katotohanan. Sige, Fanma. Sasabihin ko sa'yo ang buong katotohanan. Mukhang seryoso ito Seryoso talaga. Sobrang sakit. Ang ibig kong sabihin, yung sasabihin mo sa akin.
Unang beses tayong nagkita. Noong 6 na taong gulang pa lang ako. Noong panahong iyon, ari-arian ang pamilya, patuloy ang away. Gusto akong patayin ng mga kamag-anak at shareholder. Nagtatago ako. Kakaunti lang ang nakakaalam na ako ay isang huwo. Minsan, sa court ninyo, may nambuli sa akin. Sabi mo, ipagtatanggol mo ako, sasamahan mo ako sa hinaharap. Kung muling babastusin ninyo siya, gagawin ko kayong bola. Sa ngayon, sumunod ka sa akin. Ako ang bahala sa'yo. Pagkatapos, pareho tayong nakapasa sa iisang universidad. Noon, mahilig kang mag-ponytail. Para kang isang ilaw. Xiao Shue. Alam ko, hindi dapat tayo may sekreto sa isa't isa. Sa totoo lang, yung time na nalasing ka, ang nakasama mo ay ako. Ano ba ang sinasabi mo? Ibig mong sabihin, ikaw yung tao noon? Ako. Nagsisinungaling ka talaga. Xiao Shue, pakinggan mo muna ako. Ganito kasi yun noon. Ako ay, hindi ko talaga alam. Hinahanap-hanap kita. Pagkatapos, akala ko rin na scam ako. Kaya naman, umalis na lang ako nang walang sabi. Nang malaman ko ang buong pangyayari. Xiao Shue, Xiao Shue, Xiao Shue, pakinggan mo ako. Bitawan mo ako. Xiao Shue, Umalis ka. Xiao Shue. Xiao Shue, Xiao Shue, Xiao Shue, makinig ka muna sa akin. Xiao Shue, Bitawan mo ako. Xiao Shue, Bitawan mo ako. makinig ka sa akin. Xiao Shue, Huwag mo akong sundan. Hayaan mo akong mag-isa muna. Xiao Shue, ako. Magpadala ka ng mga tao para bantayan si. Bantayan ninyo si Miss Shen. Bakit mag-isa ka lang? Nasaan si Xiao Shue? Nagalit sa akin. Bumaba siya sa kalagitnaan ng daan. Ay naku, ang kapal mo. Hirap na hirap kang hanapin si Xiao Shue, tapos pinagalitan mo pa, ang tigas talaga ng ulo mo. Pinagtiyagaan ko pang tulungan kayo sa ospital, tapos nawala mo lang siya? Ay naku, nakakainis ka talaga. Lola, bakit ka pumunta sa ospital? Pinag-uusapan namin si Xiao Shue. Huwag mong ibahin ang usapan. Anong nangyari? Dahil lang sa blood pressure, hindi stable kamakailan. Lola, huwag kang mag-alala. Si Xiao Shue, kailangan lang niyang magpalamig muna ng ulo. May pinadala na akong tao para sundan siya. Walang mangyayaring masama. Ay naku, ikaw talaga. Talagang hindi ka mapakali. Ay naku, ang totoo, patayin mo na lang ako sa inis. Lola. Anong nangyari? Bakit biglang hinimatay si Lola? Baka dahil sa sobrang pagkabigla kanina. Anong gagawin natin? Tawagan mo si Xiao Shue. Sabihin mo, tinatawag ko siya pabalik. Baka hindi niya sagutin ang tawag ko. Ang walang kwenta mo naman, gamitin mo ang cellphone ko. Hoy, Xiao Shue, malubha na si Lola. Magmadali ka at umuwi ka para dumalaw kay Lola. Lola, anong nangyari sa'yo? Uuwi na ako agad. Lumabas kayong lahat. Kailangan kong makausap si Xiao Shue. Hoy, lumabas na kayo. Ikaw rin, lumabas ka. Naiirita na ako sa'yo. Lola, okay ka lang ba? Lumang karamdaman na yan. Nagkagalit kayo ni Xiao Chen? Kung bibigyan ka ni Xiao Chen ng problema, sabihin mo lang sa Lola. Sasampalin ko yan ng Lola mo. Xiao Chen, maaga kaming naulila ng mga magulang. Noon pa man, sensitibo na ang pakiramdam niya. Hindi siya madaldal. At hindi rin siya palangiti. Noong bata siya, payat at maliit siya, lagi siyang inaapi. Minsan, pag uwi niya galing sa labas, hiniling niya sa akin na bilhan siya ng golf club. Pagkatapos, madalas na siyang naglaro at lumakas din ang katawan niya. Alam mo ba kung ano ang paborito niyang gawin? Itinuturo ang golf club, mukhang astig at sumisigaw. Sa susunod, sumunod ka sa akin.
Ako ang bahala sa'yo. Si Xiao Chen ang nag-iisang apo ng pamilya Huo. Pagkamatay ng lolo niya, ilang beses siyang tinangka. Nasa bingit ng kamatayan, ikaw ang naging dahilan para mabuhay siya. Noong kolehiyo, magkaklase kayo sa iisang unibersidad, ikaw at siya. Noong mga panahong iyon, nagtatago siya. Para sa'yo, tinanggal niya ang lahat ng hadlang at nakuha niya ang kapangyarihan sa Huo Group. Pagbalik niya, hinanap ka niya agad. Sayang, huli na. Ikakasal ka na. Ano man ang ginawa sa'yo ni Xiao Chen noon, hihingi ako ng tawad para sa kanya. Mahina siya sa salita. Hindi siya marunong manuyo ng babae. Pero tapat siya sa'yo. Wala siyang ibang babae kailanman. Naiintindihan ko na, Lola. Matanda na ang lola mo. Ang pinakamalaking pangarap ko ay makita kayong ikasal ni Xiao Chen at magkaanak. Kung hindi, hindi ako mapapanatag. Lola, mabubuhay ka ng matagal. Hindi. Dapat mabuhay ka ng 200 o 500 taon. Anak, sino bang nabubuhay ng 500 taon? Hindi ba halimaw na yon? Narinig ko ang nangyari sa pamilya Zhao. Ang lakas ng loob nilang apihin ang manugang ng pamilya Huo. Ayaw na nilang mabuhay. Ikaw, manatili ka lang ng payapa dito sa bahay. Pag gumaling na ang lola mo, ipaghihiganti kita. Tawagin mo si Xiao Chen pumasok dito. Lola, kamusta? Magpakasal ka na agad. Mas mabuti kung magkakaroon ka pa ng apo. Gagaling na ang sakit ko. Sige ba? Ay naku! Si, Lola. Payag akong pakasalan, si Huo Chen. Hehe. Ayokong pakasalan mo ako dahil lang sa sinabi ni Lola. Hindi ba't lagi mong sinasabi na gusto mong hiwalayan ko si Zhao Boking? At pakasalan kita? Ngayon, pumayag na ako. Hindi ka ba masaya? Ayokong pilitin ka. Ayokong mabigyan ka ng pressure. Ayokong ang mga panlabas na dahilan ang makaapekto sa desisyon mo. Gusto kong mahalin mo ako ng kusang loob. At maging masaya tayong magkasama. Ay, baby ko. Ang cute-cute mo kapag seryoso. Seryoso ako ah. Ako rin, seryoso. Totoong nahulog na ang loob ko sa'yo. Dati kasi, wala na akong pag-asa sa pag-ibig. Tapos biglang dumating ka sa buhay ko at magkasundo tayo sa lahat ng bagay. Alam mo na? Dahil ba magkasundo tayo sa aspetong iyon? Oo, pero hindi lang iyon. Pangalawang kasal ko na ito. Gagawin ko ba yon kung tanga lang ako? Ano bang sinasabi mo? Ay, hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, ako ay totoong nahulog na ang loob sa'yo. Kung mahal mo ako, kaya ba mahal mo ako dahil mabait ako sa'yo? Ang pagiging mabait sa isang tao sa isang relasyon ay isang napakapayak na bagay. At ito rin ang pinaka hindi dapat gamitin para husgahan ang isang tao. Dahil ang pagiging mabait sa isang tao, maaari itong gawin-gawin lang. At noong nagsisimula pa lang kayong dalawa, may mga hormones na nabubuo. Sa impluensya ng mga hormones na yon, natural lang na mabait siya sa kanya. E paano kung mawala na ang hormones? Kahit mawala, magiging mabait pa rin ako sa'yo. Hindi. Ang mga salitang ganyan, walang saysay kung salita lang. Pinili kita. Dahil sa pagkatao mo, mula sa ugali hanggang sa pagpapalaki, ito ang nagtatakda ng iyong prinsipyo. Kaya alam ko, kahit mawala ang hormones, magiging mabait ka pa rin sa akin. Ang talino mo naman. Gusto na gusto ko yan. Ikaw ang matalinong bida sa puso ko. Hindi ko inakala, mukha kang matapang sa labas, pero masokis ka pala sa loob. Hindi mo ba ako inis dahil niloko kita? Eh ikaw, naiinis ka ba na naalagaan ako ng iba noon? Naku, ano ba ang sinasabi mo, Boss Huo? Naku, ikaw talaga. Loko-loko ka pero nakakatawa ka. Pero yan ang dahilan kung bakit kita gusto. Naging loko ka dahil natatakot ka. Natatakot kang mabetray pagkatapos mong magbigay. Nakakatawa ka dahil optimista ka at mabait. Marami ka ng masasamang naranasan. Pero nagawa mo pa rin gawing biro ang mga yon. Napakalakas mo talaga. Hindi mo alam kung gaano ka kagaling. Kailan ka naging ganito kaintindi sa akin? Ay, hindi ko rin alam. Yan ang nakakatakot. Hindi ko talaga alam kung kailan nagsimula na ikaw na lang ang laman ng isip ko. Gusto kitang protektahan. Gusto kitang kilalanin. Gusto kitang makasama palagi. Kailan mo ito inihanda? Araw-araw ko itong dala. Ang tagal ko nang hinihintay ang araw na ito.
Alam kong hindi mo gusto ang maingay at maraming tao. Pero huwag kang mag-alala. Kung sa tingin mo ay hindi ito sapat na espesyal, babawi ako sa iyo mamaya. Nararamdaman ko lang na ang atmosfera ngayon ay angkop para magpakasal. Pakasalan mo ko. Oo, gusto ko. Pero usapang mabuti ha. Kailangan mo pa rin gumawa ng seremonya ng engagement. Garantisadong matutupad ang misyon. Sige, bukas na ako pupunta. Sino yon? Saan ka pupunta? Hindi pa tayo kasal. Nagkokontrol ka na sa akin. Baka naman ulitin natin? Huwag masyadong maraming tao. Ayaw ni Mrs. ng masyadong maraming tao. Siya. Huwag masyadong magarbo ang lugar. Dapat simple lang. Hoy, pero gusto rin ni Mrs. ng malalaking bulaklak. Tulad ng malalaking peony at malalaking peony. Yung malalaking bulaklak. Oo, tandaan mo ha. Tandaan ko, boss. Bakit ka nandito? Ay naku, Umupo ka. ngayon maraming nakatingin sa atin. Hindi. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ako ang nasa planning department. Maliit na department head lang. Hindi ko kailangang istorbohin ang malaking boss na tulad mo para tulungan ako. Kung sinabi mo lang sa akin, i-appoint kita bilang manager ng planning department. Sa kakayahan mo, kaya mo naman siguro yon, di ba? Dahil nga sa kakayahan ko, kaya kong umakyat ng mag-isa. Kaya mas masaya ito. Ano? Sa tingin mo ba, hindi ako kayang mag-promote ng mag-isa? Hindi naman. Sa tingin ko lang, Tama na. Huwag mo nang sabihin ang sa tingin mo. Ang mahalaga ang tingin ko. Magtatrabaho na ako. hoy, kunin mo na lang ang trabaho mo dito. Hindi kaya masama ito? Anong masama dito? May floor-to-ceiling window ako dito. Sofa at kape. Hindi ba lahat yan gusto mo? Sige. Salamat na lang. Lao Chen, Oh? Handa na ang lahat para sa iyo. Mrs.? Mr. Huo, natapos na ang lahat ng dokumentong dapat pirmahan ngayon. Mamaya, wala nang manggugulo sa inyong dalawa. sige na. Umalis ka na. Mukhang sina Zhao Boking at Song Yan-er ay naghahanda kamakailan para sa pagsasama ng mga mystical realm. Kaya pumunta rito para mag-research. Sa totoo lang, sa simula, pero gusto kong subukan ulit ang desk. Sa totoo lang, sa simula, pero... Hindi ba tapos na ang pirma? Sabi ni Zhao Boking sa waiting room. Paalisin mo siya. Tuloy. Okay na, magpakabait ka. Hintayin mo ako. Hayaan mong maghintay ang genius na iyon. Kapag tapos na ako sa aking mga gawain, babalik ako para ituloy. Aray. Bakit mo ako tinawag? Gusto mong umasa sa iyong si Young Master Huo para supilin ako? Sasabihin ko sa iyo, ang Zhao Group ay malapit nang mag-sign ng kontrata sa Mystic Realm. Sa oras na iyon, ang pinakamayaman sa capital ay magpapalit na ng tao. Ikinagagalak ko para sa iyo, Presidente Zhao. Ang pagpunta ko rito ngayon ay para i-turn over ang mga nakaraang work materials. Sana ay lagdaan mo ito. Pagkatapos ng lahat, mag-asawa tayo noon. May utang na loob pa rin. Sana rin ay matapos natin ng maayos ang mga bagay. Sa hinaharap, sana wag mo na akong guluhin pa. Kailan ka naging ganyan kaunawa? Hindi ito katulad mo. Ex-wife. Siyempre naman, pagkatapos ng lahat, malapit ka nang maging ang pinakamayaman sa capital. Kailangan kong mag-iwan ng daan para mabuhay ang pamilya Ho. Tama ba? Ho? Hahaha. O nga pala, Presidente Zhao. Sana ay imbestigahan mo si Song Yan-er at ang kanyang pinsan. Ano ang ibig mong sabihin? Presidente Zhao, huwag masyadong maging berde ang sombrero, no? Mas mabuting ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Baka sakali ang sanggol sa tiyan ni Song Yan-er ay hindi sa iyo.
Shenchue, mas mabuting ipaliwanag mo sa akin ng maayos kung ano talaga ang nangyayari. Nagising na ba ang young madam? Umalis na po ang young madam? Protektahan ninyo ang young madam? Gusto mong tumakas? Bayad na ba ang utang? Boss! Boss! Aray! Tulong! Walang pera. Kung walang pera, mag-iwan ka ng isang kamay bilang kapalit. Wag! Tigil. Sino ka? Mga kuya, pakiusap. May itatanong ako sa kanya. Shenxue. Pakiusap. Pakiusap. Tulungan niyo ako. Tulungan ka? Anong ginawa mo sa akin noon? Paano kita tutulungan? Hindi ako. Mga magkapatid na Song ang may utos. Sila ang lahat. Sila ang nag-utos sa akin. Sila ang lahat. Hindi ako, Shenxue. Pakiusap. Tulungan mo ako. Sa cellphone ko, nandoon ang lahat ng ebidensya laban sa magkapatid na Song. Basta tulungan mo lang ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Lahat sa iyo. Marami akong pera. Basta matulungan mo ako. Naputulin ang kabilang braso niya. Lahat ng perang ito ay sa inyo na. Shenxue, ikaw. Ikaw. Shenxue. Ano to? Ganda. Babaeng kampyon. Hahaha. Meron akong magandang bagay dito. Halika rito. Dito sa akin, may tubig na masaya pagkatapos mong uminom. Siguradong masaya ka ng todo. Habulin! Buti na lang ikaw ang nakita ko. Kaya pala nakaisip sila ng ganito, na nakasisira ng puri. Ganito pala sila, isang grupo ng basura. Hindi ko Ikaw talaga ang pinakamagaling. Bukas na ang araw ng pirmahan sa Mijing. Pagkatapos ng pirmahan, makukuha na rin natin ang Zhaoxi. Tapos, pagkapanganak ng ating anak, kumpleto na ang buhay natin. Para makuha ang Zhaoxi at ang ating anak. Pinagtiyagaan mong makisama kay Zhao Boking, yung tangang yon. Va, pasensya na sa'yo. Ganito ang gawin mo. Pumili ka ng mga magagandang eksena at ipadala mo kay Binibini. Ang makapirma sa Mijing, malaking tulong ang ginawa mo. Nakaayos na ba ang mga guwardiya? Hindi na natin pwedeng hayaan na manggulo ulit yung tao na yon. Kung maglakas loob siyang sumira sa plano natin, papanawin ko siya ng tuluyan. Nakaayos na ang lahat. Baka hindi na lang siya dumating. Matagal na siyang nawawala. Kahit si Ginoong Huo, hindi siya mahanap. Mabuti. Simula ngayon, wala nang makakapagpabago ng posisyon ko sa Zhaoxi Group. Tama ka, ang galing. Oo, ang anak natin talagang magaling. Shenxue, anong ginagawa mo rito? Siya nga talaga. Bakit siya nandito? Akala ko ba nawala na siya? sa magandang araw na ito, syempre, narito ako para magbigay ng regalo sa'yo. Anong mabuting intensyon ang mayroon ka? Mabuting intensyon? Binalaan na kita noon pa na imbestigahan mong mabuti ang mga kapatid na Song. Kung hindi mo sila imbestigahan, ako na mismo ang gagawa nito para sa'yo. Sana kayanin mo. Tingnan ninyo ang inyong mga telepono. Naipadala ko na ang video sa bawat isa sa inyo. Ay! Sila nga talaga. Naku! Ang kapal ng mukha nila. Kayong dalawa, Hindi ko akalain. ano ba ang ginagawa ninyo?
kayong dalawa. Lao Zhao? Ano nangyari kay Lao Zhao? Lao Zhao? Pakinggan mo muna ako. Hindi ito ang iniisip mo. Malinis ang relasyon namin ng kuya ko. Malinis? Hinampas mo si Yan-er. Sa Laren at Pokpok, niloloko ninyo ako. Zhao Boking, Song Yan-er, Song Huairen, kayo ay sangkot sa katiwalian at krimen. Gumamit ng ipinagbabawal na gamot para manggahasa. Gustong-gusto ang ebidensya. Sa kulungan kayo, mamumuhay sa hinaharap, mga tauhan, dalhin ninyo sila. Siya ang may kasalanan. Wala akong kinalaman dito. Ano ba ang nangyayari? Ngayon, bilang pinuno ng Zhao, pipirma ako ng kontrata sa Mystic Realm. At ngayon, pakisalubong natin ang kinatawan ng Mystic Realm para magsalita. Kaarawan ni Lola, at hindi mo man lang sinabi sa akin, wala akong handang regalo. Para kay Lola, ikaw ang pinakamagandang regalo. Hindi pwede. Bibili pa rin ako ng regalo. Hindi maganda kung wala. Wag na. Ano ito? Xiao Oksue. Ako. Matagal na kitang hinahangaan. Nais kitang pakasalan. Ipagkakatiwala sa iyo ang aking pamilya at makasama habang buhay. Payag ka ba? Ayoko. Ha? Kailangan pang idagdag ang isang bagay. Nais kong magkaroon tayo ng maraming anak at apo. Pero kailangan muna matatag ang karera ko. Kinabahan ako. Hindi importante ang mga bata. Kung gusto mo, magkakaroon tayo. Kung ayaw mo, tayong dalawa lang hanggang sa pagtanda. Suotin mo na sa akin. Naku, bakit ka umiiyak? Bigla kang naging parang cute na aso. Gusto mo pa rin ba ako? Kahit anong itsura mo, gusto kita.